Finally mga kabayan, sa ilang beses naming pabalik-balik dito kay Kuya Oming po. No, ngayong araw naka-3 beses na kaming pabalik-balik dito mga kabayan. Sa wakas ay pangatlong balik ay naka-open na yung gate ni Kuya Oming at nandyan na siya. Ayun oh, nakikita ko na mga kabayan. Kaya tara, tawid na tayo at kumustahin natin si Kuya Oming. Hi! Good afternoon, Kuya Oming! Ay, Diyos ko! Kumusta kayo, Kuya Oming? Kumusta? Sa wakas ay na tagpuan din namin kayo. Saan kayo nagpupunta? Ha? Doon? Ano ginagawa niyo po doon? Ha? Naglilinis? Naglilinis kayo? Oh, pero grabe naman yung paglinis mo, Kuya Oming. Papunta kami dito gabi, wala kayo. Pupunta ako ng umaga, wala kayo. Pupunta ako ng tanghali, wala kayo. Doon kayo natutulog. Ay, apo, kaya pala mga kabayan. Biro mo, alas 10, alas 11, pag galing kami sa mission. Hala, sige, daanan natin muna si Kuya Oming para alam natin baka nandiyan na. Agahan naman namin, wala pa rin. Tanghali, wala pa rin. Sa ngayong araw, ilang beses kaming pabalik-balik at yung mga nakaraang linggo, Kuya Oming, wala kayo. Straight talaga yun, wala kayo. Ilang linggo, doon kayo natulog. Ha? Nagra-round-round kayo, nag-iikot. Pero yung ginagawa niyo po doon ay okay na? Tapos na ba? Ha? Wala pa? Ha? Hindi pa tapos. Pero meron ako napansin, Kuya Oming. Mukhang nabawasan yung mga gamit mo. Ha? Tinupi nyo? Saan? Init ako. Nag-sit. Mainit daw. Mainit. Saan nyo tinupi? Sa kabila. Sa puso. Saan? Dito sa likod? Natagpo lang sa puso. Dito? Saan? Nasaan yung higaan nyo? Aray ko. Ano, ma'am? Ha? Bukol-bukol. May gumagal. May tumutos-tosok. Ah, may tumutusok-tusok. Sira na. Ibig nyo sabihin. Hindi naman. Ah, tapos nasaan yung Durabox nyo? Mayroong puro anay. Maanay sa loob. Ha? Anay. Bakit natira ng anay? Eh, yung bahay nyo hindi naman na anay. Pinatagit ko. Nasaan na ngayon? Nandito? Ah, nandito sa kabila. Pati yung folding bed nyo. Sarapin natin. Saan? Saan dito? Ha? Sa puso? O, halika. Tingnan natin. So, nagulat ko mga kabayan, yung foam lang. Yung folding bed, wala. So, may mga tumutusok-tusok daw. Baka, anong tumutusok-tusok sa folding bed? Halip po kayo. Lagay ko lang to. So ngayon, yung folding bed ay hindi niya na nahigaan. Eh yung Durabox, ha? Inanay plastic yun. Bakit inanay na plastic po yun? Baka naman nalagyan nyo na naman ng mga maruruming damit. Kaya gano'n ang nangyari. Saan? Ha? Sa puso. Sa puso? Hinugasan nyo? Pinabilang. Ha? Pinatabi. Pinatabi mo? May nanganak. Nanganak na. Tapos pati folding bed mo na dyan. O papuntahan ko. Si Makoy tawagan, puntahan doon sa ano. Dito ko magantay. O sige, samahan ka ni Makoy. Nasa tindahan? Sa may puso? O sige. So nasa tindahan daw sa may puso. Natatakot ako. Ha? Natatakot. Natatakot na. Sa likod.
O sige, patingnan natin kung anong problema doon sa folding bed at pati yung Durabox na wala dito sa bahay. Sige, patingnan natin. Patingnan natin doon sa puso. Wala. Ah. Pati yung biglang may star, iba-ibang kulay. Yung alin po? Ilaw, Yung ilaw? iba-ibang kulay. Ano bang kulay? Iba't ibang kulay. Yung Christmas light. Christmas light. Biglang gumawa. Oh, sige, tingnan natin. Natakot. Liwanag mga naman. Punta mo muna, i-check mo muna doon sa puso daw. Nawala yung folding bed niya at saka Sabi niya, pinatabi niya daw. pinatabi daw niya. So, alamin mo muna doon. Dito ako mag-antay lang. Tabi ka. Sir, ito na. Ano, radio. Tawag. Tao po. Ay, ate, magandang hapon po. Tanong ko lang po, ate. Kasi yung folding bed ni Kuya Uming, pinapatapi niya po daw. Folding bed ni. Ito po. Ano? Folding bed daw. Radio, sir. Radyo? Oo. Hello, ate. Dito ba? May folding bed po ba na pinapatabi si Kuya Uming? Ay, wala. Wala. Radio, Wala sir. naman. Ano? Radio. Ay, radyo. Bininta niya yun eh. Yung folding bed po. Hindi, wala siyang pinaano na. Ate, di kong kunakuntit, nagila ko iti. Nagbibenta siya, tapos, Pero bininta niya po yun. hindi, walang folding bed na bininta. Ay, yung radyo lang po. Yung radyo yung bininta niya kasi gutom na gutom ako, sabi niya. Saan niya po? Andito, pero Ah. sinira na ng anak ko yung ano niya eh. Ano lang po yun eh, local lang po yun. Diyan lang sa Muslim po yun. Ay, Tapos yung folding bed, bininta niya rin. Kasi yung hindi ko nakaraan. alam, wala dito. Kasi sabi niya, gutom na gutom ako, sabi niya eh. Oo. Tapos yung, kasi yung nakaraan yung bigas din, nagbenta siya ng bigas. Hindi. Doon kay, Yun lang yung radyo tapos sa doon sa niya. kabila. Radyo lang. Ni-confirm ko lang po, ate. Saan yung isa? Doon. Yung higaan niyo po? Oo. Muna kayo. So may tinuro si Kuya Umi kanina, yun pala yung radyo na bininta niya doon. Yan. So next naman yung folding bed niya, yung higaan niya. Dito niya daw po bininta. Kaya titingnan natin. Di yan maano, malulundo. Takot si Kuya Umi. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po.
Tao po. Tao po. Tao po. Magkano benta mo dito? Ha? 100? Tao po. Pag-uwi ko lang din dito. Sa kanya po. Kailangan ko siya pero hindi ko alam kung may nag-bid ka na. Pero tanong ko kahit daily kasi ako palagi dito. Sige. Sige, salamat po. Tanong ko na lang po mamaya. Sige, thank you kuya. Oo. Sinaw! Yung radyo, naibenta niya dito sa ibang bahay. Kasi ano daw, gutom. Pinas na gutom. Tapos yung folding bed, kato kami nakaptoklong, taga lumabas. Anak yung lumabas, wala daw yung nanay niya, hindi niya alam, kakarating niya lang din. Paano nangyari dyan sa folding bed? Hindi niya may sabi kasi wala yung nanay niya. Tatanong dyan niya mamaya. Siya doon ba? May Durabox ba? Oo, Durabox, lamesa, upuan. Kuya Oming, halip kayo. So yung radyo daw po mga kabayan ay binenta daw dahil gutom. Pag pumupunta dito, puntahan mo, wala siya kasi naghanap buhay. Ngayon na, umayo si Dino. No, tapos, Dito ka halip na. po kayo, dito po kayo. Tapos yung folding bed, walang maisagot yung anak daw ay wala daw yung nanay dyan. Ilang beses na silang pinagsabihan dyan. Sinabihan na yung tindahan. Tindahan ba? Doon sa tawid ng bahay. Oo. Tapos, Pumunta niya na tinanggihan. Tapos yung nabili na naman yung radyo. Magkano binta niyo po sa radyo, Kuya Oming? Ha? Ginawa ko 100. 100? Binigay nyo? Samantalang kulang-kulang 1,000 yung radyo nyo. Yung yung higaan nyo, magkano po yun? 100 din? Yung lagayan ng damit, Magkano din ang ligayan ng damit? 100 din. Ang lamesa, saan mo bininta yung lagayan ng damit? Hindi. Tinatabi. Sinabi ko lang. pinatabi mo? Saan? Doon din. Doon din kanina sa pinuntahan natin? Sabi niya katabi. Hinamit ako doon. Sabi niya may bumukot at nanganak. Tapos, nasaan na yung lamesa? Yung kaman. Nasaan yung lamesa? Kamanong Ha? Pinaano mo sa kanya? natago ko lang. Natakot ako. Tatay Glenn. Ha? Bakit wala naman dito? Bakit itatago ni Tatay Glenn? Luma na yun eh. O tapos, yung lamesa, wala din. Yung upuan, wala. Wala nang natira sa bahay mo. Nalimas. Bakit pinagbibintan nyo? Natabi ko. Pinatabi. Bakit pinatabi nyo po doon? Na mayroon naman kayong bahay. Nakalak naman to palagi. Sabi niya, di ba? Ha? Pero sabi naman doon sa tindahan, bininta nyo daw dahil pinambili nyo ng pagkain.
or sigarilyo? Tinatabi ko lang. Isabi doon ay bininta nyo daw. Pinambili nyo ng sigarilyo at pagkain nyo. O di ba sabi ko po sa inyo na huwag nyong ibenta. Kasi nga, kaya nga sabi mo, wala ako dito kasi nagtatrabaho, may ginagawa doon. So ibig sabihin, meron kayong pambili ng pagkain bukod doon sa binibigay namin. Kaya hindi na namin kayo pinipigilan na lumabas or maghanap buhay kasi okay nga yun, habang may pagkain, naghanap buhay kayo, the same time na exercise yung katawan nyo. Oh, katulad ng sinabi ko sa inyo, ilang linggo kami pabalik-balik dito. Sa isang araw, ilang beses pag nauwi ako ng Pangasinan, ilang beses akong pabalik-balik dito. Hinuhuli ko kayo kung nasaan na kayo, wala kayo. Kayo na nagsabi na umalis kayo dahil meron kayong ginawa doon at doon na kayo natutulog. Kaya, hindi namin kayo dito madatnan kahit gabi. O biro mo, alas 11, alas 12, nandito kami, bumabalik kami sa inyo. Katok ng katok. Kulang na lang kung open to. Sabi ko nga ni Makoy sa ni Jacoy, tingnan nyo kung may kandado o wala. Ihulog nyo na lang yung pagkain niya. Hindi na pwede dito sa ano kasi siyempre may mga dumadaan dito. Isayang lang. Sabi ko, tingnan nyo yung main kwarto niya. Kung bukas ito, ihulog na lang yung pagkain. Pero nakakandado kasi mga kabayan. Kasi siyempre umaalis din kami nasa Pampanga. Pero hindi rason talaga mga kabayan na dati yung mga bigas na binibigay natin na 25 kilos, kaya nga ang binibili natin is 10 or 5 na lang kasi pinupuntahan naman ni Macro at ni Jacoy dito, okay lang. Hindi na yung 25 kilos kasi nga nagtataka ako bakit madaling maubos yung bigas na siya lang mag-isa. Wala namang pusa, aso na kasama kumakain. Ngayon lang naman siya nagkaroon ng pusa na maliit pa. Diba? Nagtaka ako, ha? Ilang linggo, wala pang isang linggo, kuya, ang bigas mo bakit konti na lang? Hindi ko tinatanong na naubos niya sa kain, okay lang kung maubos niya sa pagkain, nakainin talaga niya. Walang problema, pero naubos, yung pala, na-discover natin, ay nagsabi yung tindahan doon na nagbabarter ng sigarilyo, bigas, tapos sigarilyo palitan. O di ba, kaya naubos ka agad yung bigas niya. Kaya na naging problem natin noon. Tapos, binigyan natin ng second chance. Okay, sige, nandyan tayo. Ngayon, hindi lang bigas ang nawala mga kabay. Nalimas yung bahay ni Kuya Umi. Ang natira dyan, yung foam na lang. Yung foam, at saka yung unan, at saka yung damit niya, at saka kaldero. Wala na yung kasangkapan niya tulad ng mga upuan, lamesa, folding bed, Dora box. Wala na. Ewan ko, yung solar ni Kuya Oming, may solar pa po ba kayo dyan, Kuya Oming? Gumagdan. Ha? Puso. Nasaan po? Puso, ma'am. Sa puso din. Nasa poso din ang solar nyo. May tabi din. Kulang na lang bahay po, Kuya Oming, ibenta nyo. Natakot. Ha? Di ba kulang na lang po, Kuya Oming, yung bahay nyo, ibenta nyo. Kung hindi to sa inyo yung, kung sa inyo tong lupa, kung hindi to ka Tatay Glenn, siguro ibenta nyo na rin po itong bahay, Kuya Oming. Kailang walang bibili kasi siyempre, alam nila na hindi sa'yo yung lupa. Kulang na lang, baka sa susunod nito, ang tanggalin mo yung mga yero, tapos ibenta nyo. Di ba nag-usap na po tayo, nag-usap na tayo na ang bigas ay wag na i-barter ng sigarilyo. Kasi naghahanap buhay naman kayo, araw-araw halos wala kayo dito, tapos umuwi kayo ng gabi dito. Tapos minsan straight pa halos isang buwan na nandoon kayo sa ibang bahay para magtrabaho. Pinapadamo kayo. Bakit may income naman kayo, nagtatrabaho kayo, may ayuda pa, binibigyan pa kita ng cash. Bakit pati mga gamit ngayon ay naubos na para matustusan lang po ang paninigarilyo nyo po, Kuya Uming? Ma'am. Ano lang. Tutuli. Tutuli. Isusuli pa nila dito yon? Paano isusuli nila yon? Ibininta nyo na. Wala na, oh. Ha?
Sinasamantala din kayo sa mga tao. Eh, alam naman nila dyan na galing sa tulong yun. Aywan ko, may mga tao din ganyan, no? Hindi ko maintindihan, mga kabayan. May mga tao din ganyan. Hindi na ma-advise na, o kung halimbawa, ako si Omeng, pumunta doon sa tindahan, pumunta doon sa bahay. Eh, alam ko naman na tinutulungan si Omeng. Kahit nga mga bata dyan, alam eh. Nagutom ako, punta ka doon. Sa bahay ni Madam, alam mo naman, o kaya pupunta sa'yo dyan. Minsan nakikita niya kasi manaliligo yung mga bata dyan eh. O, alam din ni Kuya Amin yung bahay, punta ka doon. O halika, samahan kita, punta doon tayo kay Lori. Alam naman nila. Ganun sana, malasakit ba? No, doble malasakit. May tao naman sabay, nandiyan naman si Chardin. O halika, hilain kita Kuya Oming. Alam namin ang bahay ni Ate Lori, punta tayo doon. Hala, sige. Nandyan naman, malasakit ba? Aba, porque ganitong kalagayan ni Kuya Oming, sinasamantala din siya. Hala, sige, tanggap. Kahit ibenta ng mura, hindi naman niya alam. Sabi ni Kuya Oming, 100. Eh, baka sila mamaya, tanongin natin, sabihin, ay, 500, 1,000. Oh. Diba? Kasi si Kuya Oming, 100 daw. Walang natira mga kami. Bukod tanging natira dyan yung kaldero kasi sinasaingan. At saka yung gamit niya, wala na. Hindi lang ngayon ang bigas na wawala. Pati mga kagamitan, wala na. Wala ka na makita. Empty ang bahay ni Kuya Oming. Hindi natin alam sa susunod, baka itong bahay wala ng bubong. Tanggal na ang bubong mga kabayan. Pati alulod, benta ni Kuya Oming yung mga yero. Ay, Diyos ko. Ang sakit sa bangs mga kabayan. Nauwi ako dito dahil sa problema doon sa pamilya ni Tatay Romy, sa mga anak. Pagdating ko dito, ganun din. Ang hirap no mga kabayan, no. Ang hirap talaga ng ginagawa natin. Grabe. Physically, emotionally, mentally. Ang kalaban natin araw-araw. Saan kanya? Grabe yung sakripisyo.